Hi sa lahat. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako nagpalit ng drive shaft assembly. Ang unang na-experience ko, kapag umaandar ako ng mga around 60 pataas, paminsan-minsan nakakarinig ako ng magaspang na tunog o yung parang sirang bearing dito sa may kaliwa o sa may driver side. Then napapansin ko na medyo mabibrate yung manibela kapag bumibilis. Then itong last na na-experience ko, kapag lumiliko ako ng medyo pasagad, minsan nakakarinig ako ng tok-tok na tunog, mga 2 hanggang 3 beses. Parang ganito kapag lumiliko na ako ng medyo pasagad, tok-tok o kaya tok-tok-tok. Then ang ginawa ko, nag-research ako at nagtanong-tanong ako at ang sabi sa akin may problema na raw yung drive shaft, maaaring inner o outer. Then yung i-check ko yung drive shaft, nakita ko dito sa outer na tanggal yung CB boots. Then kung mapapansin, halos wala nang basa yung mga tumapon na grasa. So malamang sa malamang matagal na ito. At maaaring ito rin yung dahilan kaya nasira yung outer CB joint. Kaya sinama ko na sa PMS record ko yung pag-check ng mga boots every month. Sinubukan ko na yan linisan at lagyan uli ng grasa, pero may diferensya na talaga yung outer CB joint. Then ang plano ko sana rito, palitan na rin pati yung inner CB joint. Pero yung chinek ko yung price ng inner tsaka outer, mas makakamura sa buong assembly. Kaya yung buong assembly na yung binili ko, less pa sa trabaho. Ngayon, simulan na natin. After matanggal ng gulong, alisin yung 2 nut dito sa front absorber. 17mm ang size niyan. Then alisin yung 12mm na bolt dito sa holder ng hose. Sunod, alisin yung 12mm na bolt dito sa caliper. Then alisin yung ibabaw ng brake caliper. Then isabit ito para hindi makaabala. Sunod, alisin itong lock pin or cutter pin ng drive shaft. Then ibalik yung gulong at yung 2 nut. Then lagyan ng kalso para hindi umikot yung gulong. Then ngayon pwede nang alisin yung drive shaft nut o yung castle nut. Then alisin na uli yung gulong. Ngayon, pwede nang tuluyang alisin yung 2 bolt dito sa absorber. Ngayon, maaari nang alisin itong drive shaft o yung outer CB joint dito sa wheel hub. Ngayon, tanggalin yung clamp ng rubber boots para matanggal natin yung drive shaft assembly. Then may iwan lang dyan yung base o yung housing ng tripod. Dito sa part na to, nagkaroon ako ng error. Para hindi kayo matulad sa akin na natapunan ng transmission oil, bago nyo alisin yung dulo ng inner CB joint o yung housing ng tripod, dapat meron na kayong nakaabang na pangsalo o pangsahod sa langis na tutulo, or mainam na i-drain nyo muna yung transmission oil.
Then sa pagtanggal naman ng inner CB joint, gumamit lang ako dyan ng sinsil. Then pinukpok ko lang ng bahagya hanggang sa matanggal o mag-unlock yung ring sa loob. So ito na yung ipapalit na drive shaft assembly. Then bago natin ikabit ito, siguraduhin natin na malinis yung likod ng wheel hub. Then bago ilagay yung bagong drive shaft, lagyan ng manipis na grasa yung outer joint para kahit papano mayroong protection sa kalawang. Then dito sa inner, maaari nyong lagyan ng cable tie yung circlip para hindi kayo mahirapan ipasok. Pero ako, hindi na ako gumamit ng cable tie. Sa paglagay naman ng drive shaft assembly, kapag naitutok nyo na, galaw-galawin nyo lang hanggang sa maramdaman nyo na papasok na ito ng bahagya. Then, pukpukin ng bahagya yung kabilang dulo at igalaw-galaw yung drive shaft hanggang sa umayon yung gear o yung kanal. Malalaman nyo kapag umayon na yan, madali nang ipasok. Then ngayon, maaari nang ipasok itong outer CB joint sa wheel hub. So ganun din yung procedure. Igagalaw-galaw natin o hahanapin natin yung gear o yung kanal hanggang sa umayon. Then pukpukin ng bahagya yung wheel hub kapag naitutok na. Kapag masikip o ayaw talagang pumasok, bunutin uli, then igalaw yung drive shaft hanggang sa mag-ayon yung parehong kanal o yung gear. Then ituloy lang yung pagpasok hanggang sa lumabas yung thread ng outer CB joint. Ngayon, ilagay na yung bracket ng wheel hub sa absorber. Then ilagay na yung dalawang bolt nito. Then maaari nang ilagay yung washer at yung nut ng outer CB joint. Then i-check kung lumabas na yung butas na paglulusutan ng cutter pin. Pasikip lang ang gagawin hanggang sa lumabas yung butas. Ngayon, maaari nang ilagay yung cutter pin. Ngayon, maaari nang i-final ng higpit yung dalawang bolt and nut dito sa absorber. Then, maaari nang ibalik yung brake caliper at yung pin bolt dun sa ibaba. Then ibalik na rin yung bolt ng hose holder. Then maglagay ng transmission fluid.
Kapag umapaw na, ibig sabihin okay na yon. Maaari nang isara. Then linisan yung mga tumapon na langis. Then maaari nang ibalik yung gulong. Bali, na-test ko na ito at wala na ako naging problema. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.